Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatawaran ng aking mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon. Anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito sa ating buwanan pagtatakpo sa harap ng ating Panginoon na ating kakausapin at hihilingan ng tulong, inspirasyon ng Kanyang Espiritu Santo habang tayo'y nakikinig at nagninilay ng mga bagay-bagay na ating pag-uusapan. Tayo'y nasa buwan ng Oktubre at hindi natin palalampasin sa ating pag-uusap na tayo'y agad-agad magpapasalamat sa ating Panginoon dahil ating pinagdiwang noong simula ng Oktubre, 2 ng Oktubre, ang sabihin natin kaarawan o pagtatag ng Opus Dei noong 1928. So halos ating babalikan na nasa 93 ng anibersaryo, 93rd anniversary, no? Mula noong nakita ni San Jose Maria yung kagustuhan ng Diyos at kanyang tinugunan, sinagot ang Panginoon. Matagal din na kanyang hinihiling, Domine ut videam, Panginoon, inyong ipakita ang inyong kalooban, no? Dahil gusto kong sumunod, gusto kong sagutin, no, kung ano man ang iyong ipagagawa sa akin. Alam natin na sinubukan si Jose Maria sa kanyang perseveransya, kung gaano katagal siya mananampalataya at mananalig sa kanyang hinihiling, inyong ipakita, ay inabot siya ng maraming taon. Pero ganun pa man, ang Panginoon may plano, no, na pagdating sa araw nito, yun na yung kanyang sinabi, aking nakita. Walang iba nga, ay itong ating kinalalagyan, itong ating mga paghuhubog na mga aktibidad na ginagawa sa Opus Dei. Salamat, Panginoon, sa inyong gustong ibigay kay San Jose Maria, at hindi sa kanya. Siya lang ang founder, siya lang ang tagapagtatak o tagapagsimula. At yung nakita niya ay unti-unti niyang isinasagawa sa tulong pa rin ng Panginoon. Sabi nga niya, siya ay parang bata, no, na inaakay ng Panginoon. At siya naman, pumapayag at kanyang ginagawa na kung saan ako dadalhin ng Diyos o kung anong akin makikita, kung paano ko gagawin ng Opus Dei na gusto niya, na nagsisimula, kaya hindi naman sabing hanggang sa 20-30 taon alam na niya. Hindi, siya'y sinamahan, ginabayan. At ating nakita nga na sa mga libro na isulat tungkol sa kanyang pagtatatag, yung mga simulain, no, ng istorya ng Opus Dei,
nandoon. 1928 hanggang sa siya'y tinawag ng Panginoon na makabalik na. Tapos na yung mission niya. Nangyari yon pagkatapos ng 47 taon bilang tagapagtatag. 1975, 26 ng Hunyo, ating pinagdiriwang din, yun din ang kapistahan na taon-taon. Malaking selebrasyon. Selebrasyon dahil ganun din ang ating gagawin. Pasasalamat na si Jose Maria ay napakatapat, very, very faithful, no? Kahit na sabi niya, ako'y 26 anyos lamang at may grasya ng Diyos, no? At may sense of humor, no? Yun na ang aking ginamit, no? Walang tao, walang gamit, walang lugar, walang lahat. Ipadama sa kanya ng Panginoon na hindi siya ang gagawa, kundi mismo ang Diyos. At ganun nga ang nangyari. At yun ang kanyang palaging ipinamamahagi sa amin. No? It's not me. No? It's God. Siya lang ang tagapaggawa. No? Kung anong gusto ng Panginoon sa bawat sandali, kanyang ginawa na manalangin, sakripisyo, kung dahil sa gagawin ng iba't ibang bagay, maraming gagawin, no, malaking ginawang pag-alay ng sarili niya, yung oras at lahat ng kanyang kakayanan ay ginamit niya para maging matatag, no, maging maayos ang Opus Dei. Napakaganda naman. At tayo'y hindi lang nagpapasalamat at nagbibigay puri sa Panginoon dahil nandito na tayo, no? Ating inaalam, ating kinikilala si San Jose Maria, yung kanyang pagkatao, no? At mga turo na kanyang ibinigay sa mga sabi niya, kanyang sons and daughters, mga anak niya sa Opus Dei na naging miyembro, na naintindihan nila kung ano yung kanilang commitment, ano yung kanilang pagiging miyembro sa Opus Dei. At yun din ang ating pag-uusapan na, ganun Lord, na tinawag niyo siya, pero marami pa ba kayong tatawagin? No? At kung ating babalikan, ay ang dami na sa simula, paisa-isa, pailan-ilan, konti lang, maraming taon ang nagdaan at ilan lang, nabibilang lang sa daliri, no? Na yung nakaunawa sa kanyang paliwanag. No, ang kanyang paliwanag, ito yung gusto ng Panginoon sa akin, pinagagawa at dapat kong ikalat at ipaliwanag sa kanila na tayo'y tinatawag lahat na maging banal. Kung tayo'y titigil ng sandali at lahat, hindi lang ilan, hindi lang kami, hindi lang kayo, kundi ang sabi niya, lahat ng tao, babae, lalaki, matanda, bata, lahat ng mga yon ay tinatawag na maging banal. At yung kabanal-banalan na ating matatamo, atin makikita sa ating ginagawa sa araw-araw. Ano bang ginagawa ko araw-araw? Kung si nanay ay nasa bahay at nag-aalaga ng mga bata, kailangan niyang magluto, maglaba, maglinis, mag-alaga, no, ng kanyang mga anak. Yun ay trabaho halos hindi lang walong oras, kundi buong araw. At yung
naman na kanyang asawa na lalabas dahil siya ay negosyante, enhinyero, doktor o namamasukan sa isang kumpanya o isang manggagawa, no, sa talyer o siya'y kusinero sa isang hotel o yung mga nasa probinsya dahil yung dagat ay napakalapit ay naging mangingisda. Doon naman sa kanilang lugar, ang daming bukid at bundok, naging siyang farmer. Yun ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw. At pagdating nga ni Jose Maria, yun ang kanyang sasabihin. Kung ano mang iyong trabaho, ginugusto ng Panginoon na pabanalin natin para maging banal tayo. At pag binabanal natin ang sarili natin, yung ating pamilya, yung ating kapaligiran, yung ating mga kasama sa lugar ng ating pinagtatrabahuhan, ay natutulungan natin maging banal. Lord, napakaganda. Hindi naman napakalalim o mahirap yatang maunawaan itong pinagawa niyo kay San Jose Maria. At ngayon pinaliliwanag na, natural. Nung nagsisimula si Jose Maria, kala siya'y naloloko. Anong iyong sinasabi? Imposible, no? Yung kabanalan para sa lahat. Alam mo naman, yung gustong maging banal, nandun siya sa monasteryo, nandun siya sa bundok, sa tahimik na lugar para matakpuan si Lord. Yun ang kanilang alam. Yun ang kasalukuyan na nangyayari maraming siglo. Dumating si Jose Maria at sinasabi nga niya, huwag ka nang umalis. Sabi ng Diyos, huwag ka nang umalis sa iyong lugar. Kung ano man ang ginagawa mo dyan, at iyan nga ang iyong karera, yan yung ibig mong gawin. Diyan ka na magpakabanal. At yun nga ang gusto natin. Sa ngayon, pati ang ating simbahan na aprobado na at kanilang napag-aralan na napakaganda nga. Hindi natatapo kung saan-saan, kundi mismo yang iyong ginagawa. Baguhin mo, no? Gandahan mo, ayusin mo, ialay mo sa Diyos. No? At yung mga katangian na uukol doon sa ganyang trabaho ay iyong isabuhay. Ay kung gano'n na magagawa natin o ating pinagtiyatiyagaan na gano'n nga ang mangyari sa araw-araw na kabuhayan natin, ay hindi lang na tayo naghahanap buhay para sa ating kakainin o para sa ating pamilya. Napakarami, halos may pamilya, may anak, nag-aaral, no? Pinalalaki. Di ang ibig ng sabihin ng Diyos kay Jose Maria, yan ang i-focus mo, yan ang sabihin mo sa kanila. At aprobado na ng simbahan, lalo na nung dumating yung ikalawang Vatican Council. Sa isang dokumento ay naisulat na pag pinasa o tinuro, hindi na si Jose Maria ang nagsasalita noon. Hindi na rin galing sa kanya yung turo, pero yung simbahan ikinakalat na at sinasabi na sa lahat, everybody is called to holiness. Lahat. Katoliko, hindi Katoliko, hindi nananampalataya, basta tao ka na may kamay, may ginagawa dahil kailangan kumain. At sabi nga doon sa libro ng Genesis, man is born to work. Ay di talagang tatrabaho. Wala nga naman, tayo ay magpapakain na lang at wala tayong gagawin. May gagawin tayo kahit papaano. Doon natin gagawin yung
pagpapabanal. Talagang hindi napakahirap, pero yung pagkaintindi, no, ng maraming tao na imposible. Baka tayo ngayon, sa mga nakikinig, sasabihin natin, hirap, imposible, hindi ko kaya. Well, kung nasaan man tayo doon, pero yan ang katotohanan. Kung hindi kaya o imposible, gagawin natin posible. Yun hindi kaya, kakayanin natin sa tulong ng Panginoon. Dasal, Lord, pahingi, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng grasya, dahil ito yung gusto kong mangyari sa aking buhay. Napaka ayos pala, no, ng ginagawa natin sa ating kabuhayan. Napakaikli, pero we will maximize yung oras, yung ating ginagawa, hindi lamang pang material. Dahil yung material, meron tayong pera, meron tayong sweldo, meron tayong kikitain. Pero hindi lang doon. Dahil ang kabanalan na tinatawag sa atin lahat ay walang iba kundi yung ating maialay sa Panginoon kapag tayo'y pauwi na o pinapauwi na dahil tapos na. Yung ating takbo dito sa mundo, may mahaba, may maikli, may mas maikli. So, kung saan man ang ating pagtatakbo, kapag oras na, yung kabanalan ang ililipat natin. Hindi yung kayamanan. Hindi yung perang ating naipon at nasa bangko, ikuko natin, ipupull out natin, no, para sabihin, ito yung aking kinita, milyon. O yung bahay na nabayaran ko na. Hindi po. Hindi. Kaya kung ating matututunan itong ating pinag-uusapan na foundation, no, pagtatatag ng Opus Dei na tinuturo para sa lahat, at ating ituro pa doon sa mga wala dito sa recollection o yung mga hindi pa nakarinig. Ano ba yan? No? Then lahat tayo. Hindi lang pare, hindi lang ilan, kundi lahat. Dahil sabi nga natin, sabi ni Lord, para sa lahat. Kaya mula noon, may nakaunawa, nakaintindi. Lalo na yung mga binata, tulad ni Blessed Alvaro, 21 anyos pa lang, nang narinig niya, pinaliwanag sa kanya ni San Jose Maria kung ano yun, hindi na nagtagal. Siya ay committed, no? Ibig sabihin, ako'y sasapi, no? Ako'y magiging miyembro at miyembro na full-time celibato sa aking trabaho na engineer. Engineer siya. So, yun, pagka siya'y nag-commit, ay hindi kung anuman bagay, kundi mismo yung kanyang ginagawa, no? O pagiging engineer, or yung isa arkitekto, yung kanyang pagsali, walang effect sa kanyang bokasyon, sa kanyang tawag. Ang naging maliwanag lang sa kanila, dito sa aking gagawin, pababanalin ko. Araw-araw. At ang nakaintindi niyan, hindi lang yung mga binata o dalaga, kundi yung mga may pamilya na. Marami sa atin dito, pamilyado, may anak, may asawa, at sila naunawaan na pwede rin na ang may pamilya o may asawa, si Mister o si Mrs., makita yung bokasyon sa loob ng Opus Dei, sila ay magdarasal siyempre at kanilang pagninilayan. Kaya tinatawag niyo Panginoon dahil siya ang nagyayaya. Hindi si San Jose Maria. Si Jose Maria ay ginamit lang para
ipakilala. Pagkatapos kung gusto natin maging banal at totoo, buong buhay, sa Kanya tayo mananagot. Sa Kanya yung kontrata. Yes, Lord, count on me. Ako, sali ako. Ikaw, sali din ako. Ikaw, sali din ako. Pag sumali ka, ano bang mangyayari sa'yo? Ay, tutulungan. Itong Opus Dei, pagkasali mo bilang miyembro, selibato man o may pamilya, kasal, supernumeraryo ang tawag natin, yung selibato, numeraryo, no? Eh, pare-pareho na ang kanilang layunin, tulungan mo kami, ako, maging banal. Ano yung iyong paghuhubog? Ano yung mga paraan? Yun. Mula pa simula hanggang sa kasalukuyan, yung mga naisip ni Jose Maria para lumago, growing, yung kabanalan ng isa. Dahil gusto ko, hindi naman automatic na bibilhin ko lang. Lord, akin lang kapahingi ng banal. Holiness, pwede ba? Hindi. Kundi, dahan-dahan. Kumbaga, pag ako ipupunta sa gym at gusto ko magpalakas ng katawan, at gusto ko may konting muskulo dahil sa ngayon wala, tatakbo ako ron. Meron magtuturo sa akin, sasabihin sa akin kung gaano kadalas ako pupunta ron, every other day, at saka gusto mo hapon o umaga't hapon, pero kailangan mo ng 1 oras, 2 para sa training. Eh gusto kong talagang tumibay katawan ko. Di pupunta ako doon. Sabi niya, every other day, 3 times a week. Baka later on, bawasan. Pero kung talagang gusto natin tuloy-tuloy yung hating paghuhubog ng katawan, ay di siya ang nakakalam. Ay sa paghuhubog spiritual, anong naman ang ipapayo, mungkahi ng Opus Dei? Eto, nandito tayo sa monthly formation, monthly recollection. 1 beses sa 1 buwan, 2 oras lang. Ay pagkatapos, nakinig, nagdasal, nagnilay, naggawa ng pagsusuri ng sarili, kung ano na yung mga nangyari itong mga nakalipas na linggo. Ay di yun ang bakbakan, yun ang laban ngayong buwan. Dahil sa susunod na buwan at ika-4 na linggo na naman ng Nobyembre, nandyan na naman tayo 2 oras. Tuloy-tuloy yan. At doon tayo nanggaling nung pangnakaraan, hindi na nagbago. Sa kapanahunan pa ni San Jose Maria, ganun na yung buwanan, paghuhubog. Taunan, tatlong araw na retreat. Tatakbo sa Makiling Conference Center o doon sa Tagaytay Conference Center, mananahimik, hindi kwentuhan, kundi makipag-usap kay Panginoon. 3 araw. Doon matutulog para talagang concentrate. 1 beses sa 1 taon lang. All the rest, yung trabaho mo kung saan, sa pabrika, sa opisina, sa kondo, sa Makati, sa Manila, sa bukid, sa dagat, sa talyer. Doon na, iba-iba yung trabaho natin. Gawin na natin ng kung ano yung nabigay na training, ano nabigay na talk at saka meditation, gamitin natin. Gamitin natin para sa aktual na dati hindi ko alam, hindi ko nagagawa. Hirap na hirap ako, pero sa tulong ng Panginoon at sa kanyang paliwanag, sa talk, nakayanan ko dahan-dahan, nakasanayan ko, inensayo ko, put to practice. And then, ang ganda, sarap. Ganun talaga. Yun ako, masaya. Madaling kausapin. Mapagpasensya. Hindi nagagalit, hindi nagmumura. Masunurin. Malinis yung mata. Iniiwasan ko itong mga malalaswa. Ayun, dahil
nagkaroon na tayo ng paghuhubog sa Opus Dei. May gabay. Hindi tayo mawawala. Ito yung daan. Diretso, paakyat. Diretso, paakyat. Yun ang pag napapalihis tayong pakanan ka lang, tatapikin tayo ng kaibigan natin, ng Opus Dei, hindi ka pa nakapag-recollection, hindi ka pa nakapag-retreat. Usap tayo. No? O malamang hindi mo pa nakakausap si Father para makapangumpisal naman. Ganun ang gabay, ganun din ang gagawin ng Opus Dei para sa ating lahat. Pare, laiko, walang asawa, may asawa. Mula ngayon, tayo'y committed hanggang sa dulo, hanggang pumikit ang ating mga mata. Amen. Parang tapos na, Tapos na. Tutulog na ako. O hindi lang tulog, talagang mawawala ng hininga at ibig natin magwagi sa ating paglalakbay. At yung pagwagi natin ay pinagsikapan natin at talagang pinilit natin na yung sinasabi niya sa Maria, pwede kang maging banal. Diyan ka na, gawin mo na maraming taon. No, hanggang tumanda ka, hindi tayo titigil hanggang makamit natin ang pangako ng Panginoon. Ano yun? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Kasama siya sa kanyang kaharian, sa kalangitan. Isipin natin, napakaganda. Sana sa ating pagpaparito at pinagtiyatiyagaan talagang ginugusto, hindi lang tiyaga, talagang gusto natin na buwan-buwan, taon-taon, meron tayong ganitong aktibidad para yung ating isip, yung ating mga galaw, mga ginagawa, guided. Na itutuwid ka agad, corrected. Kasi baka napapalayo o mali na. Mali yan. Kasalanan yan. Hindi pwede yan. Lord, ano nga ba yun? Hindi ba? Pwedeng hindi lang si Father. Pwedeng yung mag-asawa, magtutulungan sila. Pwedeng yung magkaibigan, may member, alam nila dahil sila'y naghuhubog, ay tutulungan yung kabila. No? Make a correction. Ay, hindi ganyan, pare. Sasabihin ng maayos, sa magandang paraan. Hindi ba? Tutulungan tayo ng tulungan. Parang tumatanda tayo, gano'n. Hanggang makarating. So, Panginoon, kami narito para gunitain yung araw ng pagtatatag ng Opus Dei noong 1928 at isabay na rin natin na ating pasalamatan na yung ginawa ni San Jose Maria ng 47 anyos pagkatapos ng 17 anyos, 1992, naging blessed siya. Naging blessed sa kagustuhan ni Lord kasi marami siyang ginawa, marami siyang natulungan, may milagro sa pamamagitan niya, kaya siya ay blessed San Jose Maria. Pero pagkatapos ng 10 taon, may panibagong milagro na ipresenta, marami, pero ito tinanggap ng Holy See. And then, totoo nga na siya ay mulang blessed, santo. Kaya yung canonization na ating pinagdiriwang taon-taon, October 6, isang magandang okasyon para, canonize ang aming tagapagtatag, ang aming modelo, ang aming sinusundan na pare, na founder, na ating pwedeng ipagmalaki. Tatay ko yan. Sa kanya lahat ng galing itong mga ginagawa ko, itong alam ko. No? Siya yung coach ko. Wow! Takbo tayo kay Jose Maria. Takbo tayo dito kay Lord. At tatakbo rin tayo dahil mula na sa labi ni San Jose Maria, puntahan niyo ang ating mahal na ina. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang anak na si Jesus. Behold thy mother. Kaya
nandito nga siya, nandiyan siya yung nandoon kay Jesus. Gano'n din sa ating araw-araw na kabuhayan. Gusto natin na siya'y kasama natin at siya'y mahingian natin ng grasya at tulong para pagdating sa dulo, siya rin ang kumbaga iaangat tayo para tapos na bilang isang nanay. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ang mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Pagsusuri ng budhi. Pagganap sa harap ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ang buhay ng bawat isa sa atin ay dapat isang awit ng pasasalamat. Makikita natin ito sa Opus Dei. Ikaw, amin Panginoon, ang may gawa ng lahat ng ito. Sulat ni San Jose Maria noong Marso ng 1975. Nagpapasalamat ba ako sa ating Panginoon para sa Opus Dei at sa mga inisyatibo at gawain ng mga miyembro nito at ng kanilang mga kaibigan at kasamahan? Masdan ninyo ang mga bukid, hinog at handa ng anihin. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Nakikita ko ba ang aking sarili bilang isang bahagi ng pagpapatupad ng Diyos ng misyon ng Opus Dei na isang sangay ng ating simbahan? Paano ako magiging masigasig na gagampanan ang ganitong uri ng paglilingkod?
Ipinaalala ni San Josemaria na ang iyong pangkaraniwang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagaganap kung saan naroroon ang iyong mga kasamahan, ang iyong mga kagustuhan, ang iyong mga gawain, at ang iyong pagmamahal. Doon mo matatagpuan si Jesus Kristo sa libro ng Conversations. Saan ko maaaring matagpuan at higit na maramdaman ang presensya ng ating Panginoon upang maipakilala ko at mapalapit sa Kanya ang ibang tao? Hinirang tayo ng Diyos upang maging banal bago pa nilikha ang sanlibutan. Yan ang paalala ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Ephesians. Bilang isang hinirang ng Diyos ng may tanging pagmamahal, ano ang maaari kong isakatuparan upang maging karapat-dapat sa kanyang paningin at pag-ibig? Paano ko ito maibabahagi sa aking asawa at mga anak? San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan, pangalagaan mo kami laban sa kasamaan at patibong ng demonyo. Dasal kay San Miguel. Lagi ko bang pinagtitiwalaan ang pangangalaga ni San Miguel Arcangel bilang isang patron o taga-tangkilik ng Opus Dei? Ipanalangin natin palagi ang Santo Papa. Mahalin natin siya ng lubusan. Ipinagdarasal ko ba ang buong simbahan, ang Santo Papa at mga obispo ng may buong pagtitiwala na ang panalangin ito
ay tunay na makakatulong? Ang rosaryo ay isang makapangyarihang gabay at tulong upang mapaunlad natin ang ating buhay espiritual at mapalapit ang mga tao sa ating Diyos. Sa akin pagdarasal ng rosaryo, ano ang akin mga pangangailangan na ipinagkakatiwala ko sa mahal na Birhen? Nagdarasal ba ako ng banal na rosaryo kasama ang aking pamilya? Pagsisisi. Santa Maria, aming pag-asa, luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa pagkakaroon ng isang makabuluhang buhay. Isang buhay na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Isang buhay na puno ng paglilingkod sa Kanya at sa maraming tao. Ang pamagat po ng ating usapan ay ang pag-iiwan ng isang landas o live a trail. Isang magandang landas na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Upang magawa natin ito, mahalaga na sundin natin at tularan ang mga aral at ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At malaking tulong din ang mga turo ng mga taong banal na iproklama na ng ating simbahan bilang mga santo.
Marami po sila. At gusto natin na sa pagdating ng takdang panahon, sila ay makakasama natin doon sa kahariang inihanda ng Diyos para sa atin. Sa usapang ito, alalahanin natin ang mga itinuro ni San Jose Maria Escriva, ang tagapagtatag ng Opus Dei. Si San Jose Maria Escriva po ay siyang founder ng Opus Dei at ang kanya pong itinuturo sa atin ay ang pagtahak ng tamang landas upang tayo ay maging banal sa ating mga pangkaraniwang gawain sa ating ordinaryong buhay. At sinabi po niya sa kanyang aklat, yung The Way, ang daan, sa unang punto. Ito po ang sinabi ni San Jose Maria. Huwag mong pabayaang maging malungkot at walang direksyon ang iyong buhay. Maging kapaki-pakinabang ka. Gawin mong maningning ang sulo ng iyong pananampalataya at pag-ibig. Sa pamamagitan ng iyong buhay apostoliko, punasan mo ang dumi at putik na iniwan ng mga masasamang tao na nagtatanim ng puot. At paliwanagin mo ang daan sa mundo ng apoy ng pagmamahal ni Kristo na naghahari sa iyong puso. Sinabi ni San Jose Maria na ang palatandaan ng pag-ibig sa Diyos ay ang patuloy na paglago ng ating pagmamahal sa ating kapwa-tao na ipinakikita natin sa ating paglilingkod. At iyan po ay alam natin na nakasaad sa Ebanghelyo. Ano po? Hindi po tayo inilagay ng Diyos sa mundong ito na nag-iisa. Marami po tayong mga kasama. At lahat po tayo ay larawan ng ating Diyos. May pakikita po natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Kaya po dapat ay laging bukas ang ating puso at diwa sa lahat ng mga tao, sapagkat tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Ang pagkakaiba ng ating kulay, kultura, estado sa buhay, o mga gawain ay hindi po dahilan upang maging iba ang tingin natin sa kanino man. Winika pa rin ni San Jose Maria, kung ang gusto mo lamang ay ang mga magagandang katangian ng tao at hindi mo inuunawa ang tunay nilang kalagayan at hindi ka makapagbigay ng kapatawaran, ikaw ay isang taong makasarili lamang. Ganon din po sa ating paghusga ng ibang tao. Ano po? Kailangan po dahan-dahan tayo. Dahil marami po mga impormasyon na maaaring kulang bago tayo makagawa ng sapat na desisyon. Ang mga tao po ay may kanya-kanyang pananaw o kuro-kuro sa iba't ibang mga bagay. Kaya dapat po ay isasaalang-alang natin ang paniniwala ng iba. Igagalang po natin sila. Alam po natin na ang ating Diyos ay talagang mahabagin, mapagpatawad. Kung ano man po ang ating mga nagawang kasalanan, lumapit lamang po tayo sa Kanya at tayo patatawarin. Kaya naman po, ganun din tayo bilang mga Kristiyano, bilang mabubuting tao. Dapat ay nakahanda tayo magpatawad, lalong-lalo na kung ang tao nagkasala o nagkamali sa atin ay humihingi na ng kapatawaran. May mga bagay na siyempre kailangan ng hustisya. Ang ating pong punto rito ay yung pagpapatawad. Isa pa po na mahalaga sa ating landas na tinatahak. Tayo pong lahat ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang kapasidad, kanya-kanyang talino, galing at mga kaalaman. At ito po ay patuloy nating dapat tuklasin at gamitin sa maayos na pamamaraan. Tayo ay lagi magpasalamat sa Diyos sa mga kaloob na ito na ating natanggap. Palaguin pa natin ito at gamitin na maayos sa magandang layunin. Ang layunin yan ay ang paglilingkod sa Diyos at sa mga tao. Sinabi po sa banal na kasulatan na mas mabuti ang magbigay kaysa sa tumanggap. Ito po, kailangan maunawa natin sa tamang konteksto. Lalong-lalo na po sa panahong ito ng pandemya. Naku, maraming tao, tayong lahat ay apektado itong pandemya. Hanap buhay, kalusugan,
Marami tayong problema na nararanasan. Mga pagkain, ang kinabukasan ng pamilya. Talaga pong maraming pwedeng maglaro sa ating isipan. At sa ganitong sitwasyon, talagang kung ano-ano ang ating maiisip. Ngunit itinuturo sa atin ng ating pananampalataya na ang Diyos ay narito lamang. Kasama natin siya. At kailanman, hindi niya tayo iiwanan. Ituloy po natin ang ating pakikibaka. At isipin natin na sa hamong ito, sa buhay ay lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Tibayan po natin ang ating pananampalataya. At sa ganitong pagkakataon, lalo tayong maging matatag at tayo gumawa ng nararapat upang mabuhay na isang mabuting tao, isang mabuting Kristiyano. Gagamitin natin ang ating mga kakayahan sa abot ng ating makakaya at lubusan tayong aasa sa tulong at awa ng ating Panginoon. Kahit po sa ang lupalop ng mundo, naku, marami ang mga taong nangangailangan ng tulong. Katunayan nga, hindi na tayo kailangan lumayo pa sa ating komunidad, sa ating kapaligiran, o sa ating pamilya. Marami mga tao ang nangangailangan ng damay at tulong. At iba't iba po ang kanilang pangangailangan. Merong material na bagay, kalimitan, yan ang nagiging problema. Ano po? May mga bagay na kultural, may mga bagay naman na tungkol sa buhay espiritual. Ayan po ang ating mga makikitang mga pangailangan ng mga tao. Kung ang kailangan po ay salapi, pwede tayo magbigay kung meron po tayo. Pero kung kulang po ang ating kakayahan na magbigay ng kaunting tulong sa pamagitan ng pera, ay marami po namang ibang mga bagay tayo may tutulong sa ating mga kapwa-tao. May ipapakita po natin ang ating pagmamalasakit sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Halimbawa po, maaari tayo makapagbigay ng sapat na panahon na kausapin ang mga tao na ngailangan o samahan sila at palakasin ang kanilang loob at magbigay tayo ng mga suhestyon o mga payo para sa kanila. Magpapakita tayo ng magandang asal na bahagi ng ating pagmamalasakit. At alam natin na lalo nating dadagdagan ang ating panalangin. Ang mga magulang naman, alam natin na ang mga magulang ay talaga nagsisikap para sa kanilang mga anak. Binibigyan nila ang mga ito ng magandang direksyon sa buhay at mga magagandang halimbawa. Ang pagmamahal sa Diyos at sa mga kapwa-tao ay isang batayan upang maging maayos ang mga kaalaman ng mga anak. Mula pa sa pagkabata at hanggang sa lumaki ang mga anak at dumating sa wastong gulang, ang pagmamahal ng mga magulang ay tuloy-tuloy. Ngunit hindi naman ito dahilan upang lagi na lamang babanggitin ng mga magulang sa mga bata ang kanilang ginagawang pag-aaruga. Ito ay bahagi ng tungkulin at responsibilidad ng mga magulang. Kung ito man ay ipapaliwanag, ay mayroong magandang layunin ng magulang na bigyan ng magandang halimbawa ang mga bata na kung sakaling sila ay magkaroon na ng kanilang sariling pamilya, ganoon din ang gagawin nila ang pag-aaruga sa kanilang mga anak. Dumako naman tayo sa buhay ng mag-asawa. Ano po? Ang mag-asawa, syempre ay nagmamahalan yan. Ano po? At gusto nila maging makabuluhan ang kanilang buhay mag-asawa. At ang asawang babae at ang asawang lalaki ay pareho naglilingkod sa isa't isa. Kaya nakikita po natin, halimbawa po ang mag-asawa yung may hanap buhay ay yung lalaki, yun naman pong misis ay masipag na nagtatrabaho sa bahay. Isang banal na gawain ang ginagawa ng ating mga misis. Ano po? Saludo po tayo sa kanila. Ang isang punto lang po dito ay pag may nagkakaroon ng diskusyon ang mga mag-asawa, ano po? Iba't ibang bagay. Ang punto natin dito ay yung tungkol sa mga paglilingkod nila sa isa't isa. Hindi naman po kailangang ilista pa nung misis ang kanyang mga serbisyo o pagtulong o paglilingkod
sa kanyang asawa. Hindi niya dapat isa-isahin yon. Ano po? Ganon din naman po ang asawang lalaki. Kung siya ang naghahanap buhay, hindi naman siya lalabas na laging bida na lamang siya, na parang siya yung pinaka-boss sa bahay. Hindi naman po ganoon. At hindi niya dapat ipagyabang na siya yung talagang naghahanap ng pagkain para sa pamilya. Ito po ay obligasyon ng mga magulang. Ang pagmamahalan ng mag-asawa ay siyang magbubunsod sa kanila upang makapaglingkod sa isa't isa ng masaya, maayos at tapat. At ang mga bagay na ito ay malaki ang maitutulong sa kanilang mga anak. Malaking impluwensya sa mga anak ang mabubuting halimbawa na nakikita nila sa mga magulang. Ang gusto ng ating Panginoon ay unawain natin ang ibang tao kahit na tayo ay di nila maunawaan. Itinuturo sa atin na tayo ay maglingkod sa iba nang walang iniisip na kapalit. Ang tunay na kalagahan ng ating mga ginagawa ay tanging Diyos lamang ang nakababatid. Ang ating pagtulong sa kapwa-tao ay dapat talagang nagmumula sa ating mabuting puso. May mga pagkakataon na maaaring hindi binibigyan ng halaga ng ibang tao ang ating mga ginagawa. Pag minsan nga tumulong ka na, ikaw pa ang masama. Ikaw pa nasisisi. Ano po? Yan po ay nararanasan ng mga maraming tao. Ngunit bilang isang tunay na mananampalataya, lagi nating pairalin ang ating kabutihang loob. Ang mahalaga ito, ang ating pagiging mabuting tao, ang ating pagiging mabuting Kristiyano. Ibig sabihin, dapat ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay maayos, matibay at walang balakid. Kung ang ating relasyon sa Diyos ay kulang-kulang, nako, hindi po ito tatagal. Hindi po ito epektibo. Dapat ito ay matibay at buhay na buhay. Muling sasagi sa ating mga isipan ang mga karanasan ng maraming mga banal na tao noong mga nakaraang panahon. Nag-iwan sila ng mga tamang landas na maaari nating tahakin. Marami sa kanila ang nakaranas na tanggihan, alipustahin, layuan, at kalabanin ng iba mga taong hindi makaunawa o ayaw umunawa sa kanilang mga paniniwala at paninindigan at mga gawain. Ito po ay nararanasan kahit na sinong tao na makakaranas nito. Marami talaga ang hindi magkasundo. Ano po? Ito pong mga ganitong sitwasyon ay naranasan ni San Jose Maria Escrivá. Bilang isang taong banal, ang ginawa ni San Jose Maria ay nanalangin siyang mabuti. Ipinanalangin niya ang mga taong nanunumbat at umaayaw sa kanya. Siya'y nanahimik na lamang pansamantala. Siya'y nagtiis. Siya'y nag-alay ng mga sakripisyo. At ang isang magandang ginawa pa niya ay ipinagpatuloy niya ang paggawa ng mga nararapat ayon sa tawag ng Diyos sa kanya. Napakabait ng Diyos sa ating lahat. Lagi tayong hinihikayat ng ating Diyos na lumapit sa Kanya. Gusto niya na tayo ay laging nagdarasal, gumagawa ng tama, nag-aalay ng ating mabubuting gawa, naglilingkod at nagpupunyagi upang mabuhay na banal. Nakahanda tayong tumulong sa ating simbahan sa abot ng ating makakaya. Ang isang magandang aral na itinuro ni Jesucristo sa atin ay ang pagbibigay ng tulong na talagang puno ng pagmamahal at talagang galing sa puso natin. Ano po? Napakagandang pagnilayan itong eksena, yung eksena sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ano po? Kabanata 21, versikulo 1 hanggang 4, kung saan ang isang dukhang balo ay naghulog ng 2 kusing sa lagayan sa templo. Pinuri ni Jesucristo ang babaeng balo sapagkat ibinigay na niya lahat ang kanyang ikinabubuhay. Lahat-lahat ibinigay na niya. Atin din pong alalahanin ng tinuran ni St. John Paul II tungkol po dito.
Sinabi niya na ang tinitignan ng Diyos ay ang ating paglilingkod at pagbibigay na talagang puspos ng pagmamahal. Hindi po yung kung magkano ang halaga ng ating ibinibigay. Ano po? So marami po tayong pwedeng gayahin na ginawa ng mga santo, ng mga ibang taong banal. Ano po? At tayo naman po ay patuloy ang ating paglalakbay. Patuloy ang ating pagtahak ng landas, yung tamang landas na maaari nating iwanan sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan. Maaari nating ituro at palaguin pa ang kanilang makabuluhang buhay, ang kanilang paninindigan bilang isang tunay na Kristiyano, ang kanilang pananampalataya bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, sa kabila ng mga pangyayari sa ating panahon sa kasalukuyan. Sana po tayong lahat ay magkaroon ng isang makabuluhang buhay. Isang buhay na punong-puno ng pag-ibig sa Diyos. Isang buhay na punong-puno ng paglilingkod sa Kanya at sa ating mga kapwa-tao. So, ayan po. Dito po natin na tinatapos ang ating usapan ngayong umaga. Maraming salamat po at magandang umaga po muli sa ating lahat. Magdasal na po ulit tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang, humihingi ako ng kapatawaran at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Atin na ipagpatuloy ang ating panalangin at pagsusuri ng ating sarili kung paano tayo tumutugon sa kanyang tawag na maging banal dahil naipaliwanag na ni San Jose Maria at ng Opus Dei sa atin, patuloy na ating inuunawa, inaalam, no, kung ano pang turo na hindi natin nauunawaan. No, may mga paliwanag sa ating paghuhubog, doon makikinig tayo o makikipag-usap tayo sa kanila.
Ganda ng kagustuhan ng Diyos na gamitin si Josemaria na itatag ang Opus Dei. Alam natin sa kapanahunan ng ating Panginoon Hesukristo ay siya mismo ng nakatakdang panahon. Siya na ang pinaparito para isilang at maging tao, tunay na Diyos. At kahit na tahimik lamang pumasok sa ating kamunduhan, maraming taon, doon siya lumaki sa Nazaret. Pagdating ng 30 taon, siya ay nagpakilala na sa pamagitan ni San Juan Evangelista. Siya na yun nagsisigaw, Bautista, nandito na ang Kordero ng Diyos. Kaya mula noon, halos 3 taon nakilala ng mga tao at maraming sumunod at alam na siya yung Mesaya na ipinangako. Meron din naman ayaw. Nagdadalawang isip na siya nga ba talaga? Pero sa kanyang pinakitang bait at dunong at kapangyarihan sa mga milagrong kanyang ginawa na napakarami, lahat ng uri ng sakit na hindi magagawa ng isang tao maliban sa isang Diyos tulad niyo, Hesukristo. Bulag, bingi, pipi, paralitiko, nagdudugo na babae, patay na, hindi na humihinga. Kanyang pinatayo yung bata. Kanyang inutusan si Lazaro, tayo. Ay talagang tumayo yung mga tao. Kaya makapangyarihan sila, Lord. Kaya lang yung kanyang pakay dito ay ating alam para tubusin tayo. Para bayaran ang ating utang. So lahat ng pangaral narinig ng apostol at sila'y tinawag at sumunod at di nagtagal dahil ang ating Panginoon ay pansamantala lang dito at siya'y aalis na. Kanyang binigay yung susi kay San Pedro, si Pedro na mangingisda. At ganun ang sinabi sa kanya, dito sa batong ito, itataga ko o I will found my church, sabi niya. Yung itatatag niya ang kanyang simbahan. Dahil kailangan magpatuloy yung simbahan hanggang sa katapusan ng panahon. At yung simbahan na kanyang itinataga, upon destruct, I will build my church, walang iba, yung ating pinag-uusapan na ang pinamumunuan ang ating Papa, nung una si Pedro, at mula doon, tuloy hanggang sa ating kasalukuyan, 21 siglo na, si Papa Francisco. Walang patid na tuloy-tuloy. Nagka-problema man sa succession, pero umabot tayo hanggang sa ngayon, yung pa rin tinatag ng ating Panginoon Hesukristo. Siya mismo, hindi natin inimbento. Hindi isang tao ang nagtatag sa simbahan na ang kanyang tatak, ating memoryado, one, Holy, Catholic, Apostolic Church. So ating pinag-uusapan ngayon yung ating simbahan na ating tinatawag simbahan Katoliko at ano yung tatak na sabihin natin, isa lang. Hindi marami. Tayo naguguluhan na dahil meron dito, sa lahat ng sulok at iba't ibang mga nagtatag na hiwalay sa simbahan Katoliko na si Hesukristo lamang.
Kaya yung mga tao, kung hindi aalamin yung katotohanan, yung kanyang pananampalataya, hindi nasisiguro, no? Nag-aalangan. Magdarasal ba? Papasok ba sa simbahan? Dadalo ba ng misa? Yung mga sakramento na si Jesucristo rin ang nagtatak ng isa-isa. 7 yan. Na tayo lang ang meron dahil yun ang kagustuhan ni Lord. Mulang pagpasok na binyagan, kumpilan, hanggang sa lumabas tayo dahil nagkasakit, kailangan ng mamatay na, kaya meron tayong pagpahid ng langis sa isang matanda o sa isang may sakit o yung malapit ng yumao bilang, kumbaga, paalam sa kanyang maikling buhay dito. Nandiyan ang ating simbahan, nakakalungkot lang dahil may mga lumabas na iba't ibang kanyang simbahan na walang relasyon o may relasyon dahil galing sa ating simbahan Katoliko, yung mga Protestante. Mula pa sa ika-16 na siglo, si Martin Luther, na siya ay lumabas, na naisip niya itatag, ito yung tama, ito yung totoo, dapat natin baguhin. Hindi niya naisip na yung kanyang nilabasan, walang ibang nagpasimula kundi si Jesucristo. Kaya ating ipagdasal na yung ating simbahan patuloy, no, na tumatakbo, no, nagkaproblema, kala mo lulubog, pero dahil hindi lang tayo-tayo o hindi lang ang Papa, Obispo, Kardinal ang namamahala diyan, kundi ang talagang pinakatatak, yung lakas, kapangyarihan ng simbahan ay walang iba kundi nasa ating Panginoon Diyos. Tayo'y nananalig. Ganun pa man sa ating pagdarasal, pagninilay, maisip natin na dagdagan ang pagdarasal sa simbahan, lalo na sa ating kasalukuyang Papa, no, tao rin siya, no, at ibig niyang malutas ang iba't ibang bagay sa loob ng simbahan at pati na yung mga nasa labas. Nagkakaroon ng komunikasyon, mag-usap tayo, kahit naman magkaibang panig, no, may sarili silang katotohanan at tayo yung galing talaga sa Panginoon at pinapaliwanag na lang ng ating mga obispo at ng ating mga kaparian para sa ating mga karaniwang Katoliko, para malaman nila ano yung doktrina, ano yung turo, katekismo, at para hindi lang alam, kundi paano nila mailalagay sa kanilang araw-araw na kabuhayan. Ibig sabihin, isa buhay. Hindi lang minemorya natin, alam natin, ito yung sakramento, ito yung mga utos, 10 utos, isa-isa nating inalam at siguro alam din natin kung anong ibig sabihin. Pero pagdating sa isasagawa, malaking kulang. Dahil ating hindi naman inaamin at sinabi rin naman ng Panginoon, no, na tayo'y makasalanan at siya'y naparito para iligtas ang mga kasalanan. Kung wala tayong sala, tayo'y santo na, hindi na tayo kabilang doon sa ililigtas ng Panginoon. Pero walang ganon. Lahat tayo nadadapa, nagkakamali sa isip, salita, at sa gawa. Tayo'y lumuluhod sa Panginoon, no, humihiling ng paumanhin sa Kanya sa loob ng simbahan natin. Dahil Kanya rin sinabi na kung nagkamali, nagkasala, ayan, sakramento ng pangumpisal. At kayo'y patatawarin ko hindi lang 7 beses. Yung kay San Pedro, 7? Hindi. Sabi ni Lord, 77.
Napakaraming beses basta ika'y babalik at babalik dahil ikaw ay nagsisisi sa iyong ginawa, ika'y patatawarin ko. Wow! Di ba napakaganda na napakabait, no? Napaka-mahabagin ang ating Panginoon. Anytime. Pati nga yung good thief na humiling sa kanya na wag mo akong kalimutan, agad-agad binigyan ng gantimpala. Ngayon din, ika'y makakasama ko sa aking kaharian. Wow! Ganoon ang ating inaasahan sa ating simbahan. Ating simbahan na nasa bawat bansa. Meron iba siguro, Muslim o ibang Buddhist sa China, sa India, Hindus, Protestante, nagkalat kung saan-saan. Ang dami. No? Kaya gusto natin, may dasal tayo kada taon sa isang linggo. Unity of the Church. Magkaisa sana, maliwanagan yung mga nawala o nabulag. Yun na yung kanilang sinusundan. Hindi nila alam na blank wall. Niyaya sila at imbis na mag-isip at magsuri kung saan na yung kanilang daan, ay sumunod ng sumunod, hindi naman sa niloko, kundi akala nila yun yung daan. Pero narito si Lord na sinabi, ako ang daan. Siya. At pagkatapos siya ang daan, pero sa pamamagitan ng kanyang simbahan na itinatag sa pamumuno ng Papa, ng obispo, ng mga kaparian sa ating parokya. Ganun ang ating division. Di ba? Sa bawat lugar, meron tayong mga parokya kung saan-saan at dito sa parokya natin ay may bikaryo, 7 simbahan, 10 simbahan. Pagdating naman sa malayo-layo, ay nandun din ang ilang parokya, may bikaryo. Kaya sa ating lugar na Diocese of Parañaque, may 5 bikaryo na binubuo ng diocese. Diocese of Parañaque, Diocese of Manila, Diocese of Pasig, Diocese of Laguna. Wow! Ganun ang pangangalaga ni Jesucristo sa pamagitan ng ating mga mabubuting pastol na ating pinagdarasal. Dahil pwedeng magkamali, pwedeng madala ng kahinaan, pwedeng matukso, dahil tao rin sila. Pero sa ating tulong, dasal at saka sa ating pakikipag-ugnayan sa kanila, unity, unite with the Pope, or unite with the Bishop, ayun ang tulong natin. Communion of the Saints. Sama-sama, nagkakaugnayan tayo sa ating dasalan. At kung sa parokya, na tayo'y dito sa parokyang ito, Sacred Heart, ano ko naman, yan ang parokya ko. Yan ang parokya ng marami. Pwede nating matanong sa Panginoon na isa lang ang simbahan. Ay ano yung ginagawa ng mga iba't ibang asosasyon, organisasyon, lalo na sa religious. May mga Dominicans, Jesuits, Franciscans, Vincentians, so ang dami. Ano ba yan? Nagkalat din ba na pampagulo na kanya-kanya? Hindi. Yun ay mga sanga. Yun ay mga nasa puno ng ating simbahan Katoliko. Pero dito may sanga na tinatag ni San Francisco. Ito, so yung mga reliyoso, nandoon sa isang panig. At yung mga diocesan, secular, ay yung ating mga parokya, yung mga ang mga obispo ang nandoon, ang namamahala, yun ay mga secular. Nandoon ang Opus Dei sa secular. Sa ordinaryo, pangkaraniwang Katoliko,
nananampalataya. Kaya hindi nagko-conflict, kundi nagtutulungan iba't ibang espiritu, pero yung katotohanan na pinaniwala ng isa at ng marami, iisa lang. At nandun ang Papa at ang Obispo ang namamahala kung ano man interpretasyon. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin dito, Lord? Tatanungin natin sa simbahan. At kanilang ipaliliwanag, kanilang may dokumento. Kaya hindi tayo mawawala. Salamat sa Diyos. Hindi tayo mawawala. Hindi tayo mangangapa. Dahil alaga tayo nila. Alaga din natin sila. Dahil pag anong tinuro nila, tayo'y nakikinig. At pagkatapos, ating susundin. No? Tayo, obedience. No? Susunod tayo. Hindi tayo mangungontra na, ano ba yan? Hindi ko gusto yan. No? May sarili akong interpretasyon. Ay magkakasala tayo. Kung gano'n na tayo'y lalaban o ayaw natin paniwalaan yung kanilang turo sa atin, sa mga tupa. Yan ang biyaya na binigay ng Panginoon mula ngayon hanggang sa katapusan ng panahon. Pangangalagaan natin na lumawak pa na ang ating simbahan, naglalakbay, sama-sama tayo, at sa kasalukuyan tayo'y natutulungan nila ng sakramento, ng misa, ng doktrina, katekismo na tayo'y ginagabayan. At yung ating napag-usapan na kalooban ng Diyos gamitin si Jose Maria para itatag ang Opus Dei, yun ay tulong din. Hindi siya nagsasarili o may sariling agenda. Si Jose Maria, kapag siya nagdarasal, ang kanyang gusto lamang makipag-ugnay sa simbahan katolika, lalo na kay Papa, united with the Holy Father. Pray and make mortification for the Holy Father. Ganun. At sabi niya, kung hindi para maglingkod sa simbahan katolika, destroy it. Itapon. Wag na. Wow. So, hindi siya nagtatatag ng pangsarili niya o yung sarili ko, ito yung gusto niya. Hindi. Ang Opus Dei ay kalooban ng Diyos. Nasa loob ng ating simbahan, nandito ang isang spirituality na secular na ang nasasakupan halos lahat ng mga laiko. May trabaho. No, nasabi nga natin, may trabaho. Kahit na anong trabaho, kahit na anong estado sa kanyang buhay. No? Walang asawa, selibato, may asawa, matanda, bata. Lahat yan ay laiko na tutulungan ng simbahan, tutulungan ng Opus Dei sa kanilang mga center of activities, katulad itong Molave, para pabanalin ng mga tao. Kung paano namin sasabihan, tuturuan, pwedeng banal, at saka dahan-dahan, siyempre, at saka gusto, freedom, malaya. Kung gusto natin, matulungan para makarating tayo sa ating paroroonan. Marami naman nakakaintindi, nakakaunawa. Ako, nang nakarating sa center ng Opus Dei, nung nag-aaral pa ako, ilang buwan lamang na ako'y nakikinig, ako'y kung anong tinuro, anong sinabi, anong pinagagawa. Napakaganda naman, magdasal, magrosaryo, o ikay magbasa, no? And then, habang ikay nag-aaral ng iyong karera, nakita ko ng ganda. Kaya ako'y nag-commit. Numeraryo. Ibig sabihin, ako'y selibato, na gusto kong sa pamagitan ng karerang kinukuha ko, ako'y maglilingkod sa simbahan sa pamagitan ng aking bokasyon sa Opus Dei. At maraming may ganun na kanilang nakita sa dasal. Hindi naman binigay, inabot lamang ito sa iyo, parang pinag-distribute. Dasal. Lord,
ano ba yung iyong ibigay sa akin? Si Jose Maria ay yumao na. O yung kapanahunan ko, nandyan pa siya, buhay pa siya noong 774. Nakita ko na ng ganda ng turo at gusto ko maging kabahagi na magbabanal ako at tutulungan ko pa yung sino man nasa aking paligid na maging banal sa aking ginagawa, kung saan man ako makakarating sa negosyo. Ngayon ang aking ginawa bago naging pare. And then dahil nga kailangan ng pare para magmisa, gawin yung mga sakramento, ay di ako'y nag-volunteer din. Okay, pwede. Mag-aaral ako, tatapusin ko ang mga requirements, at kung tatawagin ako ng ating prelado, ng ating father, I am at the service of the church. Sa pagitan ng Opus Dei ay nandito na tayo. Matagal ng panahon na, halos 38 taon na naglilingkod. So ako yon. At marami pang iba, yung mga nandito tayo nagninilay at nagsusuri, pwedeng siya ako din. 20 taon na ako din. 15 taon na. So halos yung iba, nagsisimula pa lang. Ang iba, nakikinig pa lang. Ano ba yan? Commitment. Maganda ba yan? So, magandang tawag manggagaling sa Panginoon kung ikay tinatawag. Dasalin natin. Yun lang naman ang magiging misyon ng Opus Dei para sa mga secular, para sa mga laiko na nasa mundo at busy-busy, hindi sila guguluhin. Tutulungan lamang na pansandalian, kakarga ng gasolina, papasok sa gym, magte-training ng konti, tapos takbo na naman. Nalagyan na ng gasolina, takbo na naman. Kung nasaan ka lugar, doon ka na. Hindi ka naguguluhin. Pero pag ubos na, huwag ka na maghintay na ubos. Kung kailangan mong regular, dahil yun ang talagang kada linggo, kada buwan, yun na yung iyong kailangan na guide na paghuhubog, nandito tayo. Na naging tayo na yung may resolusyon. Ako'y nasa loob ng simbahan, pinagdarasal sa aking parokya, lalo na yung mga may asawa at may pamilya, ay nasa parokya. Mulabe, hindi parokya. Ito ay sa activity center para sa activities lang. Pagkatapos ng activities, takbo na. Doon sa mga nasa labas, may misa doon, may sakramento, magpapabinyag, magpapakumpil, magmatrimonyo. Doon lahat sa parokya, sa mabuting pastor, sa paroko. Doon ang takbo ng lahat. Dahil Opus Dei is just for formation na ibibigay sa mga taong nasa paligid. So atin tapusin ang ating pagdarasal na ating nabanggit nga ang isang simbahan na inyong tinatag, Lord. Mahal namin siya na hindi sana mabahiran ng krisis o ng mga bagay na hindi tama dahil sa aming kamalian din, dahil sa aming kasalanan. So tayo'y nagtutulungan at humihiling sa ating mahal na ina. He is the Mother of God. Kung siya'y ating ina, siya rin ay ina ng ating simbahan, ina ni Hesus Kristo na pinagkaloob sa atin na tumutulong habang tayo'y naglalakbay habang buhay. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ang mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako.
Mom!